Okay, purihin ang Panginoon at isang magandang umaga mula sa Panginoon sa buhay ng bawat isa na narito ngayon at maging sa mga kapatiran na nanonood sa live video ito ng Kingdom of God, the True Light Church Incorporated. Isang mapagpalang umaga para sa buhay ng bawat isa. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ngayong umaga na ito, patuloy natin pag-aralan ang salita ng Diyos sapagkat katulad ng sinasabi ko noong nakaraan, ang pag-aaral ng salita ng Diyos o ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay kasama ito sa ating pagsamba sa Panginoon. Ano man ang ating ginagawa na ayon sa kalooban ng Diyos sa ating pagsunod sa Panginoon, ito ay isang pagsamba sa ating Panginoon. So ngayong umaga, hayaan natin na ang banal na Espiritu ng Panginoon ang siyang ating mga tagapagturo, at sa umagang ito ay hayaan natin na ipanalangin natin ang ating pag-aaral na ito upang ang buong katotohanan ng salita ng Diyos ay ating maangkin sa ating buhay. Magkaroon tayo ng sapat na kaalaman sa ating pananampalataya upang nang sa ganun ay makalakad tayo sa kalooban ng Diyos na mayroong katagumpayan. Ama, maraming salamat po, Panginoon. At sa oras na ito, hayaan mo ang aming pag-aaral na ito ay mapasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Panginoon, nawa ay walang lalabas sa aking mabibig na hindi nagmumula sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, na yung banal na Espiritu ang maglagay na iyong salita sa aking kaisipan, sa aking puso, at maging sa aking mga bibig, Panginoon, upang nasa ganun, O Diyos, ang salita mo ay maging kasintalas ng tabak na magkabila ay talim, at humihiwa ito hanggang sa pinaghiwalayan ng mga buto at ng mga kaso-kasuan. Panginoon, maraming salamat. Salamat po, Panginoon, at sa bagang ito. Ngayon pa lang, inaangkin namin ang tagumpay sapagkat ikaw, Panginoon, ang aming gabay. Salamat, Ama, in Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Ngayong umagang ito ay maiksi lamang po ang ating pag-aralan. Maiksi lamang ang ating pag-aralan sapagkat ang ating pangunawa ngayon ay iikot lamang sa isang verse sa Biblia. Iisang verse sa Biblia, isang bersikulo ng Biblia na napakahalaga sa lahat ng bagay. Subuksan natin ang ating banal na kasulatan sa aklat ng mga awit 51, talatang 6. Psalm chapter 51, verse 6. Okay? So kayong nang manonood sa video ito ay nawa, ngayon pa lang, buhat sa salita ng Panginoon ay mapagpala ng Panginoon ang ating buhay. Okay. Ang sabi dito sa aklat ng mga awit, chapter 51, verse 6, ang sabi ni Haring David, nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Nais mo sa akin ay isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ang sabi sa English, sincerity and truth are what you require. Fill my mind with your wisdom. Ito po ay NIV version. Yung dating NIV version, yung lumang NIV version. Ang sabi dito, sincerity and truth are what you require. Fill my mind with your wisdom. So hindi lamang po isang Biblia ang ating babasahin, sapagkat ang salitang ito
Ang bawat salin ay dapat natin maunawaang mabuti upang nasan magiging kumpleto ang ating pag-aaral. Kung ang bawat salin ng Biblia ay malalaman natin kung ano man nakapaloob sa mga salitang ito. Ang sabi sa King James Version, Old King James Version, narito, ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa mga loob na sangkap. Sa kubling bahagi ay iyong ipakikilala sa akin ang karunungan. At sa English, behold, thou desirest truth in the inward part, and the hidden parts thou shalt make me to know. Behold, thou desirest truth in the inward parts, and in the hidden parts thou shalt make me to know. Ang sabi naman sa aklat ng English Standard Version or the Reformation Study Bible, ang sabi dito, behold, you delight in truth in the inward being. Behold, you delight in truth in the inward being, and you teach me wisdom in the secret heart. Okay? Ang sabi dito sa bagong NIV version, surely you decide truth in the inner parts. You teach me wisdom in the inmost place. Palakpakan natin ang Panginoon sa pagkabasa ng iyang buhay na salita. Hallelujah. So dito ay mababasa natin sa Aklat ng mga Awit chapter 51. Ang sabi ni Haring David, surely you decide truth in the inner parts. You teach me wisdom in the inmost place. Or you teach me wisdom in the hidden place. So purihin ang Panginoon sapagkat ngayong umaga ay tunay na kahit isang verse lang ito, sabi ko pinakamaiksi, ay hindi ko alam kung gaano kahaba ang paliwanag na gagawin ng Panginoon ngayong umaga, pero kahit maiksi o mahaba, ang mahalaga ay maintindihan natin ang salita ng Panginoon. Bakit ba kailangan? Isang tanong, bakit ba kailangan mapagtimbang-timbang natin ang kalagayan ng ating puso? Napakahalaga na malaman natin at matimbang-timbang natin ang kalagayan ng ating puso. Sapagkat sa ating paglilingkod sa Panginoon, kahit sa panlabas na ating buhay, pwede nating maipakita ang katotohanan sa paglilingkod natin sa Panginoon. Subalit, walang nakakaalam ng mga bagay na nakatago sa kaloob-loobang bahagi ng ating puso. Kaya nga ang sabi diyan, surely you desire truth in the inner parts. You teach me wisdom in the hidden place. Or you teach me wisdom in the inmost place. So dito, mahalaga na sa harapan ng Panginoon. Mahalaga na sa harapan ng Panginoon ay pagsikapan natin na maging transparent ang ating buhay. Ang salitang transparent ay tunay na sa alarawan, no, kung ano ang nakikita sa panglabas nating buhay, iyon din dapat ang makikita sa panloob nating buhay. Maaaninag ang buo nating pagkatao. Panloob man o panlabas, ay dapat ang pagkatao na yan ay magsisilbing kalarawan ng ating Panginoong Kristo, na kung saan tayo inilikha ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang larawan. Kaya nung tayo ay magbalik loob sa Panginoon, nawa ang larawan ng Panginoon ang siyang makikita na sa ating buhay. Okay. Dito,
Napakahalaga na ang puso natin ay malinis sa harapan ng Diyos. Napakahalaga na ang puso natin ay malinis sa harapan ng Diyos. Sino ba ang nakakaalam sa puso ng isang tao kung ito'y malinis o kung ito ay marumi? Ang nakakaalam lamang nito ay walang iba kundi ang banal na Espiritu na siyang nananahan sa atin. Ang banal na Espiritu na nagsisilbing gabay natin. Ang banal na Espiritu na siyang nagiging patnubay natin. Ang siyang nakakaalam kung ang puso natin ay malinis sa harapan ng Diyos. Mahalaga na ang puso natin ay malinis sapagkat ang sabi sa Matthew chapter 5 verse 8, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Napakahalaga. Dahil kung minsan ini-ignore lang natin o hindi natin pinapansin ang lagay ng ating puso, tayo lang, tanging tayo lang at ang Panginoon ang nakakaalam ng laman ng ating puso. Subalit, sino ka man, ano ka man, sa umagang ito, ay tunay na ihahayag ng Panginoon ang lahat ng laman ng ating puso. Kung di natin alam, patuloy tayong makinig ng salita ng Diyos at sa umagang ito ay mayroon tayong malalaman. Okay. Ang isang nakakatakot na bagay na dapat nating malaman bilang mga mananampalataya, isang nakakatakot na bagay ang malaman natin. Ngayong umaga, sa pamamagitan ng 2 verse ng Biblia, nasa kabila pala ng ating na tayo'y tumanggap na sa Panginoon bilang Diyos na tagapagligtas ng ating buhay. Sa kabila na tayo ay sumasamba, sa kabila na tayo naglilingkod sa Diyos, hindi pala imposible na darating ang panahon na hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi natin makikita ang Diyos kung ang puso natin ay marumi sa harapan ng Panginoon. Subuksan natin ang ating banal na kasulatan sa aklat ng Matthew chapter 7 verse 22 and verse 23. Matthew chapter 7 verse 22 and 23. Ang sabi rito, pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Okay. Ang sabi ron sa King James Version, lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng katampalasanan. Katampalasanan or masama ay parehas lang yan. Pero minsan, mas malalim pakinggan yung salitang katampalasanan. Dito makikita natin, ang sabi diyan, pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. Dapat natin maintindihan, kahit na nangangaral ka ng salita ng Diyos o nagpapalayas ka man ng mga demonyo o gumagawa ka man ng mga kababalaghan, dito sa nababasa natin, dapat mabuksan ang ating kaisipan na mayroon palang pagkakataon
na hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kahit ano pang mga miracles ang ating ginagawa, kahit gaano man kaganda ang ating mga pangangaral ng salita ng Diyos, kahit sasabihin natin, nagpapalayas tayo ng mga demonyo, ang sabi ng Panginoon, kailanman hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng katampalasanan o mapagawa ng masama. Napakabigat isipin na nangangaral tayo o nagsishare tayo ng salita ng Diyos sa ibang mga tao. Nangangaral ka na. Subalit, hindi pa rin pala makakapasok sa kaharian ng Diyos. So dito, dapat huwag tayong pakakampante sa ating buhay. Kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para alamin ang buong katotohanan ng salita ng Diyos upang na sa ganon ay huwag humantong ang ating buhay sa ganitong senaryo ng pangyayari na kung saan pagdating ng panahon na haharap tayo sa Panginoon ay maaring itakwil tayo ng Diyos sapagkat alam man natin o hindi nakagagawa tayo ng kalapastanganan sa harapan ng Panginoon. So nakakatakot. Imagine natin yung mga taong gumagawa na ng himala, gumagawa ng makabablaghan, at nagpapalayas mga demonyo, nangangaral, ay may pagkakataong hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos. How much more tayo? How much more tayo na wala pa tayong nagagawa? How much more tayo na hindi ka pa nga nakapangaral, hindi ka pa nga nakapagpalayas sa mga demonyo, hindi ka pa nga nakagawa ng kababalaghan. Ay ko yung mga naunang manampalataya ay nakapagpalayas sila ng mga demonyo, nangangaral at gumagawa ng kababalaghan. May pagkakataon na hindi sila makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin. Hindi ko kayo nakikilala. Kayong mapagawa ng masama. Okay. Sususugan natin ang verse na ito sa aklat ng Lucas chapter 13, beginning verse 22 hanggang 30. Lucas 13, mula sa talatang 22 hanggang 30. Okay. Lucas 13, hanggang 30. Ang sabi dito, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang nagpupumilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Ang sabi ng Panginoon, ang may nagtanong, Guro, marami po ba? Kakaunti po ba? Guro, kakaunti po ba ang maliligtas? Ang sabi ng Panginoon, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Utos ito ng Panginoon. Pagsikapan natin. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos
upang himay-himayin natin ang lahat ng katotohanan. Ito'y bahagi ng ating pagsisikap at nawa sa takdang panahon, sa panahon ng ating Panginoon, magmula sa oras na ito ay masumpungan na kabilang tayo na makakaharap sa ating Panginoong Jesucristo at mapabilang sa Kanyang kaharian. Ang sinabi rito sa verse 28, kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo po kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at mangangalit ang inyong ngipin kung nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta, at kayo na may ipinagtatabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran sa hilaga at timog at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang mayroong nahuhuling mauuna at may naunang mahuhuli. So purihin ang Diyos sapagkat sa kabila na ang mga Hudyo, sabi doon, kumatok man sila na kumatok, hindi sila pagbubuksan. Subalit sa bandang huli, hindi man sila makakapasok, mayroon pa rin na sinasabi dito. Ang sabi diyan, at darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag ng hari. Dudulog sa hapag ng kaharian ng Diyos. Nawa, mula sa timog, silangan, kanluran at hilaga, ay isa tayo sa mga taong iyon na makakasama sa kaharian ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya ngayong umaga, ihanda natin ang ating mga sarili sa pagdinig ng salita ng Diyos. So yan ang panimula sa ating pag-aaral. Buuhin natin ang pag-aaral sa aklat ng Matthew chapter 23 beginning verse 13 hanggang 28. Matthew chapter 23. Beginning verse 13 hanggang 28. So dito, ang sabi rito, sa aba ninyo, mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghari ng Diyos. Hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. So yung ating pag-aaralan ngayon, tingnan natin kung ano yung ating buhay. Tayong lahat na naririto at tayong lahat na mga nood sa bidyong ito, kung kailan mo man mapanood ito, nawa mabuksan ang ating kaisipan. Na ang sabi diyan, sa aba ninyo mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghari ng Diyos.
hinahadlangan pa ninyo ang ibig magpasakop. So dito, sa pagtuligsa ng ating Panginoon Kristo sa mga eskriba at mga parisiyo, tunghayan natin ang ating buhay. Baka mamaya makikita natin nakamukha pala tayo ng eskriba at mga parisiyo. So dito, ang puntuhin natin yung Matthew 7:22 hanggang 23. Marami ang naglilingkod sa Panginoon. Bakit hindi sila nakakapasok sa kaharian ng Diyos? Marami ng kababalaghan ang kanilang ginagawa. Nangangaral sila. Ang dahilan, maaaring ang kanilang paglilingkod sa Diyos ay paimbabaw lamang. Paimbabaw lamang. Sapagkat tunay na ang pangalan ng ating Panginoon Kristo ay makapangyarihan. Kapag ginagamit natin doon sa pangangaral ng salita ng Diyos, kumikilos ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang mga salita. Subalit sa aba ng taong nangangaral at sa kabila ng kanyang pangangaral, sa kabila ng kanyang panlabas na buhay, ay tingin natin ay mayroong katagumpayan. Pero sa kanyang kaloob-looban ay nagsisilbing bigo sapagkat ang taong ito ay naglilingkod sa Diyos na mayroong kapaimbabawan. Mababaw, hindi tago sa puso, hindi totoo. So ingatan natin na tayo maging mapagpaimbabaw. Napakaraming mga salita ang maaring gamitin para masabi na tayo mapagpaimbabaw sa harapan ng Panginoon. Ang sabi diyan, kaya sinasabi ng Panginoon Kristo na mapagpaimbabaw sila sapagkat hindi na nga sila nagpapasakop sa kaharian ng Diyos. At ang nais magpasakop sa kaharian ng Diyos ay hinahadlangan pa nila. Sino ba itong mga taong ito? Ito ang mga taong masyadong panatiko. Ito ang mga taong masyadong panatiko sa relihiyon. Kung ano ang kanyang nakagisnan, kahit na marinig niya ang salita ng Diyos, kahit na marinig niya ang pangangaral ng salita ng Diyos, hindi nababago ang kanyang kaisipan. Matatag siyang nanghahawakan sa doktrina ng kanyang reliyon na kanyang kinabibilangan. Kamukha ng mga parisiyo, dumating na ang Panginoon Kristo, ipinahayag ng Panginoon Kristo ang kaligtasan. Subalit hindi sila nanampalataya. Nanatili sila sa kanilang nakaugalian na kung saan sumusunod sa kautusan. Subalit sa kabila na sila nangangaral, hindi naman totoong sila ay sumusunod. Nangangaral sila, subalit hindi naman nila ipinamumuhay ang kanilang ipinangangaral. Kaya nung ang Panginoong Kristo ay mangaral, maraming mga tao ang nanampalataya. Subalit sa kabila noon, hinahadlangan ng mga parisiyo at mga eskriba. Tinuligsa nila ang Panginoong Kristo. Ayaw na nilang magpasakop sa paghari ng Diyos. Ang mga lumalapit sa Diyos ay hinahadlangan pa nila. Maaring sa ating kapanahonan ay wala na ang mga eskriba at mga parisiyo, pero kung ang buhay natin ay kahalintulad nito, isa tayo sa mga ginagamit ng kaaway upang magbahabahagi ng iglesia. Maliwanag ang daan ng katotohanan. Subalit kung minsan, kapag itinuro mo, hindi nila ito pakikinggan sapagkat nahirati sila sa tinatawag na traditional teaching. Katuruan na minana at sinusunod, subalit hindi naman totoong pinag-aralang mabuti. Pangalawa, ang sabi dito, sa aba ninyo mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at mga sinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Okay. Pangatlo, verse 15,
Saba ninyo mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw. Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na'y ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo. Kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Okay. So ito, napakadelikado na kung tayo nangangaral ng salita ng Diyos at ang ating pinapangaral ay hindi naman buong katotohanan. Maaring totoo ang ipinapangaral, subalit kulang. Uulitin ko, maaring totoo ang ipinapangaral, subalit kulang. Dito masasabi natin, kung hindi rin lang buong katotohanan ang ating dadalhin sa lahat ng mga tao, kung tayo pa ang gagamitin ng kaaway na sa kabila na tayo nangangaral ng salita ng Diyos, kung hindi rin lang totoo ang mga sinasabi natin, ay lalo nating ibinubulid ang mga tao sa kapahamakan. Lalo lamang mapapahamak ang mga taong nakikinig sa atin kung ang doktrina ng ating dinadala ay hindi doktrina ng ating Panginoon Kristo at doktrina ito ng ating kinabibilangang sikta. Kaya't magising tayo. Pag-aralan natin ng totohanan ng Biblia. Maaring marami kang alam sa Biblia dahil itinuro yan sa iyo ng iyong sikta, itinuro yan ng grupong kinabibilangan mo. Pero ano ba talaga ang itinuturo ng Panginoon Kristo? Pag dumating sa punto na ang turo ng Panginoong Kristo at ang tinuturo ng iyong siktang kinabibilangan ay magkasalungat, ang dapat nating gawin, doon tayo sa itinuturo ng ating Panginoon Kristo. Sapagkat nasasaad nga rito sa banal na kasulatan na marami ang magpapanggap na mga guro. Marami ang mga papanggap na mga propeta. Gagawa sila ng mga himala, gagawa sila ng mga kababalaghan, at marami silang maililigaw. Kaya mag-ingat tayo sa mga katuroang naririnig natin, sapagkat ang kaligtasan ay hindi kung mo basta tinanggap mo si Jesucristo bilang Panginoon, ay automatic na talaga. Automatic. Kapag totohanang tinanggap mo si Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas, automatic ligtas ka. At ang katotohanan na iyan ay dapat makita sa ating buhay. Na habang nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, matuto tayong maghati-hati ng katotohanan na nasulat sa Biblia upang maiangkop na mabuti sa bawat usapin ang lahat ng mga verse sa Biblia nang sa ganun hindi tayo maliligaw. Kapag tayo ay nakikinig lamang sa mga nangangaral ng mga reliyon na hindi naman nagkakasundo, delikado. Magsikap tayo at patuloy nating alamin ang katotohanan. Okay. Dito sa verse 16, basahin ko na ng dire-diretso. Saba ninyo mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa ninuman ang templo, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ba ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa ninuman ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupbin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga kapag ipinanumpa ninuman ang dambana, ipinanumpa niya
iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa ni Numan ang templo, ipinanumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa ni Numan ang langit, ipinanumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Okay. Sa verse 23, sa aba ninyo mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapo ng gulayeng walang halaga, ngunit kinakaligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ito, mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang iba. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamilyo. Itong verse na ito ay napag-aralan na natin, at kung mga nadaan na nating basahin, bigyan ko na rin ng kaunting exhortation ito na sinasabi, kayong mga parisiyo, saba ninyo mga parisiyo at eskriba, mga mapagpaimbaw, ibinibigay ninyo ang ikapo ng gulayeng na mga gulayin na walang halaga. Subalit kinaligtaan ninyong gawin ang iba, ang pagkahabag at ang katarungan. Sinasabi ng Panginoon, dapat na gawin ninyo ang mga ito, subalit huwag namin yung kaligtaan ang iba. So hindi ko na i-explain yun kasi nung mga karaan pagtuturo natin, madalas ating marinig na ang mga parisiyo at eskriba ay masugid silang tagasunod ng kautusan. Kahit ang kalit-litang bagay ng ikapo ay ibinibigay nila. Subalit sa kabila noon, sinasabihan sila na Panginoon ng mapagpaimbabaw. Sapagkat ang lahat ng bagay na iyon ay panlabas. Nakikita ng mga tao, laging tapat ka sa iyong pagbibigay. Subalit mayroong isang bagay na nakaligtaan. Ang laman ng puso. Kung tayo'y masunurin sa pagkakaloob ng ikapo, mabuti yan. Dapat lang natin gawin kasi mahalaga yan. Yan ang paraan ng Diyos para tayo mapagpala. Subalit, huwag nating kaligtaan ang mas mahalagang bagay. Kita mo, pag nagturo ang Panginoon Kristo, ang Panginoon kapag nagturo, laging may kaugnayan sa niluloob ng bawat tao. Sabi nga sa aklat ng Matthew, mapalad ang mga habagin sapagkat kakahabagan sila ng Diyos. Katarungan, ang pagpapairal ng katarungan at ang kahabagan. Sinusunod nga natin ang pagbibigay ng ikapo. Subalit, ang ibang utos naman ay hindi natin sinusunod. Iyon ang nakasulat doon sa aklat ng Santiago, chapter 2, verse 10. Nasundin mo man lahat ng kautusan. Isa lang ang hindi natin masunod, ay hindi na natin nasunod lahat. Kaya, pagsikapan nating alamin ng totohanan ang kumplitong kalooban ng Diyos upang makalakad tayo ng totohanan sa gitna ng kalooban ng Panginoon. So dito, sinasabi dito, mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamilyo. Makinig po tayong mabuti. Sa kapanahunan ngayon, ay halos lahat ng tao ay hindi umiinom ng galing sa nawasa o galing sa supply mula sa Marilao Water District. Hindi na natin nakaugligang inumin yan kasi dumaan sa panahon na nabalitaan natin na marumi ang tubig. Ang ginagawa natin ay bumibili tayo ng mga inumin. No? Yung mga refilling water. Yung mga tubig na nilinis na. Tubig na sinala na ang lahat ng dumi. Sinasalan. Ayaw natin na makainom tayo ng marumi.
Sapagkat alam natin, kapag marumi, ay hindi karapat-dapat sa ating katawan. Tingnan natin ang ating buhay. Halos lahat ng mga tao ngayon, sa buong Pilipinas, maliban lang sa mga probinsya, kasi medyo malinis pa ang mga tubig na galing sa bundok, galing sa mga bukal, medyo malinis pa, pwede nilang inumin yun. Pero kung pagdating dito sa siyudad, halos karaniwan ang ininom ng tao ay walang iba kundi yung mga galing sa refilling water. Mga tubig na sinala, inalis ang maruruming bagay, makasama-samang putik, sapagkat ang bawat isa ay ayaw makainom ng marumi. So ito rin ang sinasabi ng Panginoon Kristo. Nasabi diyan, mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamilyo. Bakit ba sinasala ng mga tao ang mga niknik? Alam mo, ang niknik ay hayop na maliliit yan. O kaya ay parang mga tawag dito. Basta hayop na maliliit na doon sa tubig nakatira. Doon sila nabubuhay. Alam natin na kapag nainom natin yan ay marumi. Kaya sinasala natin yan. Subalit, sa kabila noon, nasasabi pa rin ng Panginoon na mapagpaimbabaw tayo. Bakit? Kapag umiiwas tayo sa maruming bagay patungkol sa inumin, subalit hindi naman tayo umiiwas sa mga bagay na marurumi. Lalo na sa mga pagkain. Sinabi ng Panginoon Kristo, sinasala ninyo ang mga niklik sa inyong inumin, subalit nilulunok naman ninyo ang kamilyo. Alam ninyo, ang kamilyo ay nahahanay sa mga hayop na marurumi, na hindi pwedeng kainin. Okay, lahatin na natin. Hindi naman tayo kumakain ng kamilyo kasi dito hindi naman uso sa atin kainin ng kamilyo. Pero yung mga hayop, mga isda, yung mga pagkain ipinagbabawal ng Diyos, mga ibon na ipinagbabawal ng Diyos. Alam mo, masasabi ng Panginoon sa atin, mapagpaimbabaw tayo. Kung pagdating sa inumin, ay masyado tayong malinis, delikado tayo. Subalit pagdating sa pagkain, hindi tayo nag-aalinlangan na kainin ang mga pagkain ipinagbabawal ng Diyos. Mga pagkain na sinabi ng Diyos na marurumi. So kapag ganoon ang ating buhay, masasabi natin sa harapan ng Diyos na tayo ay mapagpaimbabaw. Amen! Amen po ba? Kayong mga nanood sa video ito, unawain natin mabuti. Unawain natin mabuti ang kalooban ng Diyos. Sapagkat baka dumating ang panahon na kung ating paglilingkod ay paimbabaw lamang, ay baka hindi tayo makakapasok sa karya ng Diyos. Naisama ito sa pag-aaral na ito sapagkat nadaanan natin na binasa ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Alam nyo, kung hanggang ngayon ay hindi ka pa kumbinsido na mga pagkain ipinagbabawal sa lumang tipan, ay hindi natin dapat kainin. Sapagkat ang Diyos mismo nagsabi na yan, mga hayop na yan, ay marumi. Hindi yan pagkain ng mga sumasampalataya. Ang nais ng Panginoon sa atin ay mamuhay tayo sa kabanalan. Kaya kung tayo ay nais nating mamuhay sa kabanalan, huwag natin lagyan ng maruruming pagkain ang katawan natin na ito. Upang nang sa ganon, makapamuhay tayo na mayroong kabanalan sa harapan ng Diyos. Marami tayong mababasa sa mga sinulat ni Apostol Pablo na para bagang nagpapahintulot na pwede mo nang kainin ng mga bagay na yan. Pero nagkakamali po tayo. Sapagkat si Apostol Pablo
kamukha ng ating Panginoon Kristo. Kung paano sinasabi ng ating Panginoon Kristo sa aklat ng Matthew chapter 5, Matthew chapter 5, beginning verse 17, basahin nating mabuti. Bigyan diin natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Matthew chapter 5, beginning verse 17. Ang sabi rito, huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propita. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalitlitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga, ang sabi dito, kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kalitlitang bahagi nito at magturo na gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Kapag tayo ay itinuturo, hindi natin ginaganap ang kautusan at itinuturo sa tao na huwag ganapin yon, ibibilang tayo na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng Roma chapter 3 verse 23. All have sinned and come short to the glory of God. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Biro mo, nangangaral na. Subalit, hindi pala makakarating sa kaharian ng Diyos kapag hindi sinusunod ng buong buo ang mga utos ng Panginoon. Ang sabi pa diyan, ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang na pagsunod ng mga eskriba at mga parisiyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Palakpakan ng Diyos sa katotohanan. Hallelujah. Ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagsasabi na hindi dapat mawalang halaga ang kautusan. Ngayon, marami ang naliligaw sapagkat marami ang mga sulat ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma, sa aklat mga gawa, unang Korinto, etc. Maraming sulat si Pablo na hindi maunawaan ng maraming tao sapagkat hindi nila sinasaliksik na mabuti. Ngayon, iba ba ang tinuturo ni Pablo kaysa itinuturo na Panginoon Kristo? Hindi. Buksan natin sa aklat ng Roma. Roma chapter 3, Roma chapter 3, beginning verse 28. Ang sabi rito, sapagkat maliwanag na ang tao ay pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Okay. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hintil? Oo, sapagkat siya ay Diyos ng lahat. Yamang iisa ang Diyos, maging Hudyo o Hintil, ay kanyang pawawalang sala dahil sa kanilang pananalig kay Kristo. Okay. Ang mga Hudyo at mga Hintil, ang mga Hudyo ay pawawalang sala, hindi dahil sa pagtupad nila sa kautusan, kundi sa pamagitan ng kanilang pananalig kay Jesucristo. Ngayon, sinabi ni Pablo sa verse 29, ay sa verse 21, dahil ba rito'y winawalang kabuluhan namin ang kautusan? Hindi. Amin pangang pinahahalagahan. Okay. Turo ni Apostol
turo ng ating Panginoong Kristo, pahalagahan ang kautusan. Si Pablo man, yun din ang turo niya. Bagamat ang tao ay hindi naliligtas sa magitan ng pagtupad sa kautusan, sapagkat ang kautusan ay hindi nagiging ganap, hindi nagpapagiging ganap sa buhay ng isang tao. Tayo ay naging perpekto, hindi dahil sa pagtupad sa kautusan, kundi tayo naging perpekto sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. And after that, kapag tayo nanampalataya na, automatic, nagkaroon na tayo ng lakas upang sundin ang kautusan, sapagkat nasa atin na, natanim na sa isip natin, natanim sa puso natin ang mga utos ng Diyos, hindi na natin nakakalimutan. Kaya nga ang sabi ni Haring David sa aklat ng mga awit 119, verse 11, ang mga utos mo sa puso ko ay iingatan upang huwag magkasala sa iyo kailanman. So nasa bagong tipan na tayo, anumang mga utos ng Diyos ay dapat natatanim sa isip natin, nauukit sa puso, upang huwag nating makalimutan. Yan ay dahil sa pananalig natin kay Jesucristo. Nakakamta natin ang kalayaan sa pagtupad sa kautusan dahil sa pananalig natin kay Jesucristo. Sabi ni Pablo, dahil ba riyan ay walang kabuluhan namin ang kautusan, hindi amin pangang pinahalagahan. Dapat ito maintindihan na mga nagtuturo na ang kautusan ay hindi na po pwedeng tuparin. Dapat itong maintindihan. Si Pablo man ay sinabi niya sa unang Korinto chapter 9. Unang Korinto chapter 9, beginning verse 20. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y nag-asal Hudyo upang mahikayat ko sila. Bagamat hindi ako saklaw ng kautusan, napailalim ako rito, samantalang kasama ko ang nasa ilalim ng kautusan upang mahikayat ko sila. Sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ni Moises, ako'y naging parang hintil, di saklaw ng kautusan, upang sila'y mahikayat ko rin. Hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mautos ng Diyos, sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Alam mo, si Pablo mismo nagsasabi na si Pablo mismo ay sinusunod niya ang mautos ng Diyos. Dangan nga lamang ay binigyan ni Pablo ng tunay na pagpaliwanag na ang kaligtasan na hindi sa magitan ng pagsupad sa kautusan, kundi sa magitan ng pananampalataya. At kapag nanampalataya na tayo kay Kristo, yan ang pasimulaan ng kalayaan. Kalayaan sa kasalanan, sapagkat pinatawad na tayo ng Diyos. At kapag tayo pinatawad ng Diyos, wala na tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan na umaalipin sa atin. Kaya malaya na nating natutupad ang kautusan. Ang mga hinihingi ng kautusan ay naisa sa katuparan sa buhay ng lahat ng mga nananalig. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. So balikan natin ang ating tinatalakay kanina. Ang sabi dito, mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik na inyong inumin, ngunit nilunok ninyo ang kamilyo. Ito, magbibigay ako ng isang palatandaan ng kasiguruhan ng kaligtasan sa buhay ng bawat isa. Maaring yun ang natanim sa isip mo. Dahil sabi mo, wala ka na sa ilalim ng kautusan, malaya ka na sa lahat ng bagay, hindi ka na napapasakop sa kautusan, kaya hindi mo na sinusunod. Ay papaano ngayon? Alin sa dalawa ang tama? Alin sa dalawa ang mahalaga? Huwag mong sundin ang kautusan patungkol dito. Huwag mong sundin ang mga kautusan tungkol sa pagkain.
Sige, kainin mo kung gusto mo. Kasi may paniniwala ka eh. Matatag ng paniniwala mo patungkol riyan eh. Pero ito sasabihin ko. Kapag totoo ang paniwala mo na hindi na kailangan sundin pa ang mga kautusan na yan, tabla lang tayo. Maliligtas ka? Maliligtas din ako. Kapag totoo na hindi na kailangan sundin ang mga kautusan patungkol sa mga pagkaing ipinagbabawal, kapag totoo yan, tabla lang tayo. Kailangan dito ang karunungan kung paano natin gampanan ang salita ng Diyos. Kailangan doon tayo lumagay sa liyamado, sa mas nakakahigit. Kung totoo ang paniwala mo na hindi na pwede nang kainin ang mga pinagbabawal na pagkain na yan, maliligtas ka. Maliligtas din ako. Pero kung totoo, kung tama ang itinuturo ko, pagdating natin sa harapan ng Diyos, pagdating ng araw ng Panginoon, na ako'y sumusunod dito sapagkat dahil sa pag-ibig ko sa Diyos, ayaw kong masaktan ang kalooban ng Diyos, gusto kong mamuhay na mayroong kabanalan, kaya ako sinusunod dito. Talo ka. Ang paniniwala mo, talo ka. Nasayang ang oras na tayo ng panahon na narinig mong salita ng Diyos, hindi mo sinusunod. Pagdating ng takdang panahon sa pagharap sa Panginoon, talo ka. Sapagkat ako sumunod, ikaw hindi. Alam mo, sa pagsunod sa kautusan, mayroon bang nawawala sa atin? Hello? Mayroon ba nawawala sa atin? Madali naman sundin eh. Bakit ba matigas ang ulo natin? Bakit ba ang mga paniniwala na ating nakagisnan ay patuloy pa rin nating ginagawa? Samantalang maliwanag ang salita ng Diyos na kung gusto nating mamuhay sa kabanalan, iwasan natin na kumain ng mga marurumi. Hindi lamang espiritual na kabanalan ang sinasabi dito, kundi maging sa ating physical na katawan ay magkaroon tayo ng kabanalan. Palakpakan ng Diyos. Hallelujah! Sa verse 28, sa verse 25, saaba ninyo mga eskriba at mga parisiyo. Matthew 23, verse 25. Saaba ninyo mga eskriba at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan. Ngunit ang loob nito'y puno ng mga nahot-hot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na parisiyo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan, at magiging malinis din ang labas nito. Ito na. Tumutukoy ito. Tinutukoy pa rin, tinutumbok pa rin ang puso ng tao. No? Ang sabi diyan, nilinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan. Ngunit ang loob nito'y puno ng mga nahutot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na parisiyo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Purihin ang Diyos. Alam niyo, sa isang lalagyan, kung ang linisin mo ay puro labas lang, ay hindi ito malinis. Kailangan pati sa loob ay lilinisin mo yan. Sa buhay ng isang mananampalataya, maaaring sa paningin ng tao, ay mabuti tayo. Pero ang puso natin, ang Diyos lang nakakita kung malinis o marumi. Kaya anuman mga bagay na nagpaparumi sa ating puso, ay tunay na dapat alisin natin. Itakwil natin. Sa verse 27, sa aba ninyo, mga eskriba at mga parisiyo,
mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng mga tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. So ito ang ibig sabihin ng aklat ng mga awit, chapter 51 verse 6. Surely you decide truth in the inner parts. You teach me wisdom in the inmost place. You teach me wisdom in the hidden place. Dapat magkaroon tayo ng karunungan. Ang puso natin, salain nating mabuti sa harapan ng Panginoon. Ano mga bagay na hindi kalooban ng Diyos na nasa ating puso, yan ang nagpaparumi sa atin sa harapan ng Panginoon. Ano ba mga bagay ang nagpaparumi? Una, walang katapatan, kasinungalingan. Yung mag-isip ka lang ng mga bagay. Bakit nagiging marumi ang ating puso sa harapan ng Panginoon? Dahil hindi natin nabablock ang mga masasamang espiritu na pumapasok sa ating buhay. Dapat magkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa masamang espiritu. Makinig po tayong mabuti. Ang akala natin, yung taong nagtataglay ng masamang espiritu ay yung mga inaalihan lamang. Yung bang nawawala sa sarili. Yung bang nagsasalita na parang blanco ang isip. Yung mga taong wala na sa sarili. Akala natin, iyon lang ang taong nagtataglay ng masamang espiritu. Nagkakamali po tayo. Sapagkat, anumang mga negatibong bagay na pumapasok sa ating kaisipan at natanim sa ating puso. Pag sinabing negatibo, masamang kaisipan. Negatibong kaisipan. Una, pagsisinungaling, pandaraya, walang katapatan. Etc. Lahat ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, dapat alamin natin. At kapag nalaman natin na hindi kalooban ng Diyos yan, huwag nating hayaang manirahan sa puso natin. Ang espiritu ng pagkapanatiko, yan ay negatibong kaisipan yan. Kung ano na paniniwalaan nung nakarang panahon, hindi mababakbak sa kanyang buhay. Hindi nagkakaroon ng pagkakataon ng salita ng Diyos ay makapasok sa puso, sapagkat ang paniniwala sa mga katuruan ng unang panahon ng mga bulaang guro na nauna sa atin ay iyon pa rin ang nakatanim sa isip, sa puso. Kaya hindi nababago ang buhay. Yun ang ibig sabihin na mangaral ka man, magpalayas ka man ng demonyo, pero kung ang buhay mo punong-puno ng demonyo, ang demon spirit ay hindi yan Holy Spirit. Ang demon spirit ay nakaugnay yan sa laman. Nakaugnay sa laman. Nakakiling sa laman. Subalit ang Espiritu Santo ay hiwalay sa laman. At kapag ang Espiritu Santo ang siyang naghahari sa atin, tunay nga na tayo ay pinaghaharian ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. So ano ang dapat nating gawin? Ang dapat isipin? Nasabi na natin ang mga bagay patungkol sa kaloob-looban ng ating bahagi ng ating katawan. No? Isang hakbang ang dapat nating malaman. Isang hakbang ang dapat natin isagawa upang pagkatapos natin pagsisihan ng lahat ng ating mga pagkukulang at pagkakamali, tayo ay magkaroon ng isang pananaw sa buhay
na malusog sa harapan ng Diyos. Buksan natin ating banal na kasulatan sa aklat ng Pilipos chapter 4 verse 8 and 9. Pilipos chapter 4 verse 8 and 9. Okay. Philippians chapter 4 verse 8 and 9. Okay. Okay, ang sabi dito, Philippians chapter 4 verse 8 and 9, sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis at kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, sabi na Apostol Pablo. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. So dito magwawakas ang katuruan na ito. Dito sa verse na ito, ito ang close natin. Para maiwasan natin na huwag magiging mapagpaimbabaw sa harapan ng Diyos, ito ang sinasabi ni Pablo, sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis at kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap at narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Tayong lahat ay dumako sa pag-awit natin sa Panginoon. Awitin natin, nabigyan tayo ng Diyos ng puso na malinis. Mamaya na. Pusong dalisay ang aking nais, dalikayin, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, dalikayin, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tumitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Kristo. Minsan pa, pusong dalisay ang aking nais,
Likhain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tumitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah, hallelujah, glory. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito. Patuloy ko pong dinalangin ang bawat isa. Una sa aking pamilya sa oras nito, pagpalain mo po ang aking pamilya. Nawa, Panginoon, ang salita mong nahihiyag ngayon sa aming kalagitnaan ay magsisilbing pagpapala sa buhay ng bawat isa, upang sa aming pamumuhay araw-araw ay magsisilbing gabay sa aming buhay, upang kami makalakad sa gitna ng iyong kalooban. Lord, sa oras nito, hindi lamang pamilya ko, Panginoon, ang dinadalangin ko, maging ang mga kapatiran. Una, Panginoon, sa buhay ni Pastora Elina, Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, patuloy ko po tinataas sa iyo ang buhay ni Pastora Elina Salazar, Panginoon. Lord, iunat mo ang iyong makapangyarihang kamay sa kanyang katawan, Panginoon, right now in the name of Jesus. At patuloy, Panginoon, ang kapangyarihan ng pagpagaling ay patuloy na dumaloy sa kanyang katawan, sa kanyang mata, Panginoon. Hallelujah, in Jesus' mighty name. Hallelujah. Patuloy mo po, Panginoon, hipuin ng iyong makapangyarihang kamay ang buong katawan ni Pastor Elina mula ulo hanggang talapakan. Ano man po, Panginoon, ang kanyang naramdaman, lalo na sa kanyang mata, Panginoon, Lord, let your divine healing flow right now in her body right now in the name of Jesus. Hallelujah. Pagpalain mo po siya. Hallelujah. At maging kanyang mga mahal sa buhay, kanyang mga anak, si Brother MJ, si Pastor Amaris, si Brother Cheng, si Brother Julian, si Paring Randy, patuloy mo po silang pagpalain. Pagpalain mo rin po, Panginoon, si Pastor Jensen, Sister Sine, si Sister Miriam at ang kanyang mga anak, Brother April, patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Patuloy mo rin po pagpalain, Panginoon, Sister Alice Gonzales at ang kanyang buong sambahayan. Patuloy mo rin po pagpalain, Panginoon, Sister Daphne, ang kanyang buong sambahayan. Sa buhay, Panginoon, ni Sister Mirna Binukas, patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon. Sa buhay ni Brother Dionel, patuloy mo silang pagpalain ang kanilang buong sambayan. Sa buhay, Panginoon, ni Sister Sene Navarro, patuloy mo po, Panginoon, pagpalain ang Panginoon sa kanilang sambayan. Patuloy silang protektahan ng iyong kapangyarihan. Ilayo po kami, Panginoon, sa anumang karamdaman. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan. Let your divine healing flow on our body right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Maging ang Asidira family, Pialogo family, Emjen family, Toko family, Tordesillas family, Juanico family, maging, Panginoon, ang Fabiona family. Lord, in Jesus' mighty name, sa buhay ni Lois, Panginoon, patuloy ko dalangin. Pagpapalain mo po sila, Lord. Patuloy na ingatan ang kanilang mga buhay. Lord, maging aking anak na sa ibang bansa, Panginoon, patuloy mo silang ingatan sa buhay ni Jeff. Let your wisdom, let your divine healing ang patuloy na dumaloy sa kanyang buhay. Maging kay Marvin, Panginoon, na wala dito, patuloy kong dalangin, pagpalain mo kanyang buong sambayan. At Lord, sa oras ito, lahat ng mga nanonood sa video ito, Panginoon, kahabagan mo ang bawat isa. Kahabagan mo, Panginoon, ang lahat ng tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Tulungan mo kami, Panginoon,
ng bawat kaluluwa na nais mong maligtas ay magkaroon ng pagkakataon makalapit sa iyo, Panginoon, upang magkaroon ng kaligtasan. Lord, buksan mo po, Panginoon, ang kaisipan ng bawat tao upang ang buong katotohanan ay maunawaan. Ama, maraming salamat po. Maraming salamat. In the name of Jesus, Amen. Amen. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. Okay, sa oras na ito, darako tayo sa Holy Communion. Kayong nasa tahanan na mayroong sangkap ng Holy Communion, tinapay at ang Diyos na kumusimbolo sa katawan ni Kristo, sa oras na ito ay darako tayo sa pag-aalala ng kamatayan ng ating Panginoon. Napakahalaga nito sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross ay tunay na tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. At sa pamamagitan ng kanyang malatay ay nagkaroon tayo ng kagalingan. Hallelujah! Kayong nasa tahanan, maging sa lugar na ito, itaas natin ang tinapay na ito at sabay-sabay natin kainin. Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus, sa oras na ito, Panginoon, basbasan mo po ang tinapay na aming hawak na itinataas sa iyo. Ang tinapay na ito, Panginoon, ay sumisimbolo sa katawan ng aming Panginoon Kristo na nabugbog at nabayubay sa krus ng Kalbaryo. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, kami nagkaroon ng kaligtasan. At sa pamamagitan ng mga latay ng Panginoon, kami nagkaroon ng kagalingan. Lord, sa oras na ito, Panginoon, let your divine healing flow in our body. Sa pagkain namin, Panginoon, tinapay na ito, hayaan mo, Panginoon, na ang kagalingan na mula sa iyo, O Diyos, ay patuloy na dumaloy sa aming katawan. Because we believe in your words. Hallelujah. By your stripe, we are healed. By your stripe, Lord, we are healed. Kaya, Ama, pinapagiging banal namin ito sa harapan mo. Sa pagkain namin ito, Lord, basbasan mo upang ang lahat ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo ay matanggap namin. Una, ang kaligtasan. Pangalawa, kalusugan, kalakasan at kagalingan at mahabang buhay. Salamat, Ama, in Jesus' name. Amen. Panginoon, narito po, Panginoon, ang Diyos na sumisimbolo sa dugo ng aming Panginoon Kristo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Sa amin pag-inom nito, Panginoon, ay pinapahayag namin ang kamatayan ng Panginoon. At sa pagitan ng kanyang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, ay nahugasan ang aming kasalanan. Lord, silyuhan mo po ang aming kaligtasan. Sa pagsasagawa namin ito ay pinatitibay namin ang aming kaugnayan sa iyo. Salamat po, Panginoon. Salamat. In Jesus' mighty name. Amen. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. Sa oras na ito ay patuloy namin tinatanggap ang kalusugan ng katawan. Patuloy namin tinatanggap ang kalakasan. Tinatanggap namin ang kagalingan at mahabang buhay. Panginoon, basbasan mo ang mga anak mo, Panginoon, sa oras na ito. Sa kanilang tahanan na nanood sa bidyong ito. Lahat ng mga tao, Panginoon Lord, hallelujah, patuloy mong basbasan at patuloy bigyan ng pagkataon na makalapit sa iyo, Panginoon, upang makasunod sa iyong kalooban. Salamat, Ama, at sa oras na ito, inaangkin ko na ang salita mo, Panginoon, na tumimo sa aming isip, na ukit sa aming puso, upang ito'y maging gabay namin sa aming buhay, magpakailanman. In Jesus' mighty name, Amen. To God be the glory and God bless us. Thank you, Lord.